tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Hebreo 4:14-16. Yamang tayo'y mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahahayag. Sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin, gayon ba'y walang kasalanan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Lumapit na may katapangan. Hadlang sa ating paglapit sa Diyos ang ating kamangmangan tungkol sa kasalanan at tungkol sa Panginoong Hesus na ating pinakapunong pari sa harap ng Ama. Tunay na ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Totoong pagsisihan, talikdan at ipahayag natin ang ating kasalanan sa Diyos. Ngunit gawin natin ito sa pananalig na ang Panginoong Hesus na namatay para sa ating kasalanan ay buhay at namamagitan ngayon para sa atin sa Ama. Wala tayong mapanghahawakang anumang matuwid na ating nagawa. Ngunit mapanghahawakan natin na ang Diyos ay Diyos ng lahat ng biyaya at awa, at ito ay ibibigay niya sa atin paglapit natin sa Kanya sa pamamagitan ni Jesus. Awit 51:1-4. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong tapat na pag-ibig. Ayon sa iyong saganang kaawaan ay pawiin mo ang aking mga paglabag. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita at walang dungi sa iyong paghatol. Tanging dahil sa biyaya ng Diyos. Ang pagliligtas sa atin ng Diyos ay tanging dahil sa Kanyang biyaya na tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay hindi dahil sa anumang ating gawa, kaya't wala tayong maipagmamalaki. Pagsisihan, talikdan at ipahayag natin sa Diyos ang ating kasalanan sa pananampalataya na Siya ay Diyos na sagana sa awa at tapat na pag-ibig. Lumapit tayo sa pananalig kay Jesus na Siya na hindi nagkasala ay ginawa ng Diyos na may sala para sa ating kapakanan upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos. Santiago 5:16-18. Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Si Elias ay isang taong may likas na gaya rin ng sa atin at siya'y taimtim na nanalangin upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli siyang nanalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay sinibula ng bunga nito. Magpahayag sa isa't isa. Karaniwan ang nagagawa nating kasalanan ay sa isa't isa. Ipahayag natin ito sa Diyos at ipahayag din natin ito sa ating kapwa na nagawa ng kasalanan. Ipanalangin din natin ang isa't isa upang tayo ay gumaling. Ang panalangin ito ay diringgin ng Diyos. Lucas 22:19-20. At si Jesus ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat,
kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, "Ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Gayun din naman ang kopa pagkatapos ng hapunan na sinasabi, "Ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo." Ang kabayaran sa kasalanan ng sanlibutan. Ang tanging kabayaran sa kasalanan natin at ng buong sanlibutan ay ang katawan at dugo na inialay ni Jesus sa krus para sa atin. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa krus upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Sapagkat tayo'y tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bubalik na tayo sa pastol at tagapag-alaga ng ating mga kaluluwa, upang hindi na muling magkasala. Tayo ay iniligtas ng Panginoong Hesus upang hindi na muling magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Hesukristo na siyang matuwid. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.